Do you feel the buzz? Good morning po, Kuya Biyahero. Ayan, so Milo tayo ngayong umaga, no. So ngayong araw or tawag dito, no. Salitang vlogger, ayan. For today's video, What? so magdi-DIY tayo at general cleaning. Ayan. Ng ating air cooler na binili. Ayan, kung natatandaan nyo pa, no? So, 4.5 months ago, yung nag-unbox tayo and then ginamit natin siya. So, eto, pakita ko sa inyo yung kanyang itsura ngayon, no? After, yun, 4 months na ginagamit natin siya. Actually, 1 month lang natin ginamit yung kanyang cooler. Kasi nga, that time is parang maulan or tag-ulan. So, sabi ko nga sa video natin noon, nung nag-unbox na tayo nito, hangin lang is enough na, no? Malakas at malamig naman yung hangin niya. So, no need na yung cooler. Unless, kung summer, yun, kailangan natin ng hangin. Ng lamig pa, no? Karagdagang lamig. So, marami nagko-comment, no? Cold ba or cool? Ayan. So, cool lang siya, not cold. Kasi wala naman siyang wala naman siyang tawag ito, kumbaga sa aircon yung compressor niya, no, na nagbibigay ng talagang lamig. Ito, sakto lang. Sabi ko nga, parang nagbukas ka ng electric fan habang umuulan or after ng ulan. So, yung hangin niya may konting lamig. So, sa akin naman, dito sa bahay, enough na yon. So, ito, pakita sa inyo yung itsura niya ngayon para malaman nyo, no, kung ano na itsura niya. Ito na yung ating Kanazawa, mga kabehero. So, na maita nyo, no, sobrang dumi na. Ayan, dahil sa napabayaan natin. Kaya, magdi-DIY tayo at i-general cleaning natin siya. Kung makita nyo, ayan yung dumi niya, oh. Bakat na. Tapos, yung water level niya, makikita nyo may mancha na. Ayan, no, sa loob, no. So, linisin natin yan. And then, sa ibabaw niya, ayan, kita nyo naman yung dumi. Halata na, diba? Kasi wala tayong time talaga maglinis nito. So, ngayon lang tayo nagkaroon, kaya naisip ako na linisin na rin. So, kita nyo yan, mga dumi na, alikabok. At ang masaklap, yung loob. Yan. So, kita nyo, oh. Diba? Ganun na siya karami. So, yan ang gagawin natin ngayong araw na to is i-general cleaning natin siya after natin mag-take ng Milo. So, ito kakalasan natin to lahat. Linisin natin pati yung kanyang grills. Tapos yung fan niya, yung blower type na fan niya, lilinisin natin yan. Ayan. So, yung tawag pala doon is impeller. Salamat sa nag-comment, no? Ayan. Aatuwa. So, hindi siya propeller kasi sa barko yun. Impeller, no? What? Naman siya sa mga hélice sa fan. Ayan. So, later, isa-isa natin itong babaklasin. Ayan. So, dito muna tayo mag-i-start sa likod. Ay, kita niyo yung likod niya, oh. Diba? Grabe yung dumi. Diyan kasi yung hinihigop yung hangin, eh. Tapos yung kanyang, honeycomb sa loob. Yan. Try din natin, i-blower yan, no. So, ito yung mga screw niya. Tatanggalin natin yung mga screw. Taas, baba. So, nasa, 5 screw yan. Tapos, para mabuksan natin yung likod and also itong harap. May mga screw din siya. 2, 3, 4 din. Ayan. So, para matanggal natin yung kanyang blower type fan sa loob. Tapos yun na, linis-linis na tayo. So, gagamitin natin dito yung paglinis natin sa plato, yung Scotch Brite natin. Ayan. So, yun muna. Breakfast muna tayo or after nung Milo habang di pa mainit yung sikat ng araw, no, kasi mamaya bago magtanghali mga 9 or 10, ayan, medyo nagpaparamdam na yung kanyang init. So dapat malinis na natin to bago yun dumating yung oras na yun, di ba? Para at least okay na malinis na siya. So ito yung pinaka natin, ayan, yung loob. Kailangan malinis natin yan talaga.
Then, ito, yung mga gilid, fan, lahat lilinisin natin. Stop it. Get some help. Yun yung ating gagawin ngayong araw or ngayong Friday, no? Mag-general cleaning ng ating air cooler. Ayan. So, okay naman to until now. Gumagana pa rin siya. Yun nga lang, yung kanyang future na cooler is 1 month lang natin ginamit, then after nun, ayan, nagkaroon na siya ng parang mga dumi-dumi sa loob. Pero anyhow, ayan, kaya naman natin linisin yan to eh. So DIY tayo, tapos general cleaning. Ayan, balikan ko kayo pagkatapos natin mag Milo. So mainit pa kasi, kaya hindi ko siya nahigop. Ayan. So yun lang. Samahan nyo ako mag general cleaning ng ating air cooler from Kanazawa. Nice. Ayan yung kanyang naging itsura sa loob. So grabe na yung naging dumi niya. Ayan, no. Dahil sinatuyan siya ng tubig. Ayan. Tingin ko galing yan sa galing yan sa dito sa honeycomb natin. So para siyang karton na ayan. So di siya pwede basain. Pwede lang to i-blower ng hangin. Kasi baka magpunit-punit, masira. Ayan. So blower lang natin ito mamaya, yung vacuum natin. Ayan. So ito yung ating mga parts. Ayan. So ito yung ating blower casing. Kasi kita yung grabe yung dumi. In 4 months, ganito naging itsura niya, di ba? Grabe. Ayan. Napabayaan na natin ng husto. So, ayan. Nilinisin natin ito mamaya. Babaklasin muna natin itong propeller para yung kanyang motor is hindi mabasa, no? Kasi papaliguan natin tong blower type na fan niya, tsaka tong housing niya, papaliguan natin, babasahin natin yan. Also, pati itong loob na to, tsaka yung hose, kita nyo yung hose to, ayan, no? Grabe. So, yun, dapat pag meron kayong gantong air cooler, make sure na yung maintenance nyo is at least once a month. Ayan. Linisan nyo siya para di umabot sa ganitong klase ng dumi. Oh. Grabe. Ayan. So, linisan natin ito mamaya. And then, papakita ko sa inyo yung kitsura niya before and after. Na yung result after natin na linisan. Ayan, si honeycomb natin. Ayan, malinis na. Yung dumi, hindi natin diniin kasi masisira. So, nag-blower lang tayo. Tapos, pinalasan yung mga nakadikit na dumi. Ayan. Tapos, sa kanyang blower fan, malinis na. Yung fan niya, ayan, okay na. Yun yung mga ano niya, tawag ito, mga kamay niya. Ayan. Then yung likod, cover niya, ayan, malinis na rin. At yung loob, ayan, hindi man ganun ka totally 100% na malinis, pero at least, di ba, malayong malayo na sa kanina kung nakita nyo. Ayan. So, sa ngayon, sa akin, okay na yan, malinis na. Ayan. Oh my God! Wow! And then yung sa harap niya, nadadaan lang natin. Ayan, so malinis na. Ayan. So yung kanyang itsura after natin malinisan. So later, patiin muna natin siya ng konti. Tapos later, balik na natin, no? Ayan.
So gumamit tayo ng blower dun sa ating 2-in-1 na vacuum para ma-blower yung ating honeycomb. Pati itong house ng ating blower fan. Ayan. So ayun, natapos na tayo mga kabiyahero sa general cleaning itong ating air cooler from Kanazawa. So kung makikita nyo, no, ayan, malayo na siya sa dati, no. Sobrang linis na, at then also, wait lang, pakita ko lang yung yung itsura niya. Sana all. Ayan, so kita nyo naman, malinis na. Ayan, pati yung grills niya, yung water level, ayan, malinis na. Yung gilid, ayan, okay na. Yung honeycomb, malinis na din. Ayan, so after 4 months, ngayon natin siya na isipang linisin dahil sa sobrang busy nga tayo, wala tayong time para linisan kasi nga ang paglilinis ng isang air cooler hindi ho madali. Kung nakita nyo naman, no, oras yung ginugol natin sa pagkalas, paglinis, hanggang sa pagbalik. Ayan. So, makita nyo naman, worth it naman yung naging resulta, no. Hindi naman siya ganun ka 100% kalinis, pero at least kahit pa paano, ayan, balik alindog na uli yung ating air cooler. So, pwede natin siya ulit lagyan ng water. Ayan. Tapos, pwede natin ulit gamitin yung kanyang future na cool. Ayan. So, sabi dito, huwag gagamitin pag walang tubig. Kasi nga, masisira dahil higop siya sa ilalim. Higop ng higop, walang tubig na aakyat. So, masisira yung motor niya. Ayan. At magkakaroon ng ingay. So, tinesting natin sa kanina kagabi. Binuksan natin yung cooler niya. So, maingay na. Kasi nga, walang tubig na umaakyat. Ayan. So, linis na natin. Then, later on, test na natin siya. Ayan. So, okay na. Resulta na. Ayan, malinis na siya uli. Goods na siya uli. Ito yung ating DIY and general cleaning ng ating air cooler from Kanazawa. Ayan. So, huwag kayong matakot linisan kung meron man kayong ganitong klaseng air cooler kasi hindi naman siya ganoon kahirap baklasin. Yun nga lang, may mga parts siya na hindi pwedeng basain kagaya ng yung motor sa propeller niya, no. Tapos impeller, sorry. Yung sa kanyang blower type fan. So bawal basain 'yon. Then sunod yung mga wiring sa loob, ingatan lang na wag mabanat, baka maputol, ayun. So, yung mga parts lang na pwede mong basahin, ayan, itong labas, tapos itong mga, niya, ano ba tawag dito? Kamay niya, ayan. Tapos, sa likod, ayan, doon sa may lagay ng tubig, pwede nyo basahin. Itong cover, pwedeng basahin din to. Yung honeycomb niya, ginamitan natin siya ng, blower, no? Yung ating vacuum na 2-in-1, ayan. Para maalis lang yung dumi, tapos, pinunasan natin siya ng Scotch Brite. Yung foam niya, ayan, para yung mga alikabok na nakadikit, matanggal. Then, yung impeller niya, yun, binasari natin yun. Nakita nyo naman kanina, nilinis natin lahat. So, yun lang yung mga parts na pwede nating basahin. Kaya wag po kayo matakot, hindi po mahirap maglinis na ito. Kahit papababae man kayo, ayan, kaya-kaya nyo po itong linisin. Ang importante, yung maintenance niya, dapat at least once in a month, malinis natin siya, no? Kasi kung nakita nyo yung dumi kanina, sobra. Napabayaan ko siya. So, now, nakita natin yung resulta. So, hindi natin uulitin yon. Every end of the month or at least once in a month, magkakaroon tayo ng PMS. Yung ating periodic maintenance schedule dito sa ating air cooler. So, kung meron kayo natutunan
sa ating video na ito. Huwag niyong kalimutan mag-like, ayan, shares, and subscribe. So, hanggang sa muli, Kuya Beharon sa signing off. Peace out. Salamat po. Ingat po tayong lahat.